Kakatapos lang namin magsimba at share ko sa inyo insight ko kanina sa message. Alam nyo, may mga tao sa buhay natin na hindi ka man lang kayang kumustahin. Maaalala ka lang nila pag meron ka, pag maganda sitwasyon mo, may naibibigay ka sa kanila. Pero may isang kwento sa Bible na iba. Isipin mo, punong-puno ang isang maliit na bahay sa Capernaum. Nagkumpul-kumpulan ng mga tao, siksikan, walang nakakasingit. Bakit? Nandoon sa Jesus. Nagtuturo, nagpapagaling, at gaya ng dati, ang daming desperado. Pero sa labas, may 5 tao, isang paraletiko at 4 na kaibigan. At siguro yung 4, hinihingal na, pagod, pero hindi sumuko. Parang ganito yung sinasabi nila sa kaibigan nila, bro, ito na yung chance mo, hindi ka namin papayagang umuwi na ganito pa rin. Sarap siguro magkaroon ng ganong kaibigan, no? Yung ilalapit ka sa Diyos. Pero nang makita nila, imposibleng makapasok. Siguro kung tayo yon, uuwi na. Matutulog na lang, bahala na bukas. Pero hindi sila ganon. May pangarap silang makita ang kaibigan nilang gumaling at may pananampalataya silang si Jesus ang sagot. Kaya ano ang ginawa nila? Wala nang pasabi, wala nang drama. Umakyat sila sa bubong at doon sila nagdesisyon. Kung walang daan, gagawa tayo ng daan. Unti-unti nilang tinanggal ang bubong. Hindi ko alam kung gaano kalaki yung butas at hindi ko rin alam kung nagalit yung may-ari. Pero isa ang sigurado, may pananampalatayang kayang sumira ng bubong para lang makalapit kay Jesus. At habang bumubukas yung bubong, parang puso nilang bumubukas din ng pag-asa. At nung ibinaba nila yung higaan ng kaibigan nila, tahimik ang lahat. Pinapanood ng lahat. At sabi ng Bible, when Jesus saw their faith, hindi faith ng paraletiko, faith ng kaibigan. Sabi ni Jesus, anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At pagkatapos, tumayo ka. At tumayo nga siya, gumaling at lumakad. Ang ganda ng miracle, no? Pero mas malaki yung aral. Minsan, hindi dahil mahina ang faith mo, kaya hindi ka nakakalapit kay Lord. Minsan, kailangan mo lang ng 4 na kaibigan na buo ang loob. Kayang magsakripisyo, kayang umakyat sa bubong. At kung kinakailangan, kayang sirain ang anumang humaharang sa'yo para mailapit ka kay Jesus. At ito yung nakakabigat sa puso. Maraming tao ngayon hindi alam kung may ganyang klaseng kaibigan pa ba sila o sila mismo willing ba silang maging ganon para sa iba. Kasi minsan, ayaw natin mapagod, ayaw natin mapahiya, ayaw natin masira ang bubong ng comfort zone natin. Pero itong 4 na lalaki, hindi sila pumayag na maging hadlang ang kahit ano kapag ang pinag-uusapan ay kaligtasan ng kaibigan. Kaya ang tanong ko sa iyo, sa buhay mo ba ngayon, alin ang kailangan mong gibain? Takot? Pride? Pagod? O paglayo sa Diyos? Ang pangalawang tanong, kanino ka aakyat sa bubong? At sino naman ang iaakyat mo kay Jesus? Dahil sa langit, hindi ka tatanungin kung gaano kaganda ang buhay mo, kundi ilang tao ang nailapit mo sa Kanya.